Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, aming pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin po ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Siyempre kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam po kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao kaugnay po sa update patungkol sa cash assistance na ipinamamahagi ng pamahalaan sa mga tsuper maging sa mga rider na apektado ng mataas na presyo ng langis. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Siyempre bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kabayan, simulan nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Una sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang Bawat Bayan Makikinabang program sa lungsod ng Mandaluyong. Ang kabuang detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Pagpapabuti ng seguridad sa mga barangay at serbisyong ibinibigay ng mga ito sa kanilang nasasakupan. Ilan lamang ito sa mga proyektong paglalaanan ng mga barangay sa Mandaluyong City ng pondong natanggap sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program ng Administrasyong Marcos. Sa paggulong ng programa sa lungsod, nasa 27 barangay ang nabigyan ng tig 200,000 peso financial assistance ng pamahalaan, kung saan 100,000 pesos dito nakalaan para sa presidential scholars, habang ang natitirang 100,000 pesos naman para sa kanya-kanyang proyekto. Ayon kay Mrs. Rebecca Moranya, treasurer ng Barangay Buayang Bato, ipambibili nila ang pondo ng motorcycle services ng kanilang lugar na magagamit sakaling mayroong emergency at para na rin sa pagpapatrolya tuwing gabi para sa kaayusan at kapayapaan sa kanilang lugar. Ayon naman kay Mr. Benjamin Orge, kagawad ng Barangay New Zaniga, gagamitin nila ang pondo pambili ng service para sa medical concern ng kanilang nasasakupan. Sa kaparehong kaganapan na mahagi rin ng tig 10 kilong bigas ang administrasyon. Ayon kay Ramel Esmenyo, isang tricycle driver, isa lamang sa 1,000 benepisyaryo ng libreng bigas sa lungsod, malaking tulong ito lalo na sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pakinggan natin ang magkakasunod na tinig nila Rebecca Moranya, Benjamin Orge at Ramil Esmenyo. Yung matatanggap namin financial assistance, mapupunta po sa motorcycle para magaling service ng barangay. Para in case na magkaroon ng emergency, na malapitan lang, magamit siya. At saka pagpapatrolya, lalong-lalo na sa gabi. Especially dun sa medical assistant, concern, yung mga ganyan, paano ma-sustain. Hindi lang panandalian, continuous. Alam mo naman yung mga may edad na marami nangangailangan ng tulong na medikal. Ganyan, yung pangangalaga din para yung transport nila. So, how to maintain yung service para in
taking them, bringing them, something like that na magamit para special service sa mga ganun concern. So para sa, what do you mean, the cash, 100,000 financial assistance? Well, yun na makabili ng bagay, like for example, a vehicle, electronic, kasi doon lang makakasya yun eh. So magamit natin, madagdagan mo, kung mayroon pang barangay, madagdagan, mas maganda, mas marami, mas makakatulong sa pagsiservice. Bilang isang tricycle driver po kasi, pag sinabi po na libre ka, 10 kilo po yan, hindi po namin kailangan bibilin pa eh. At least meron pong libre. Malaking bagay na po, malaking tulong na po sa amin yung 10 kilo na bigas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala sa ibang balita, Land-Based Service Contracting Program ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB magtatapos na ngayong darating na Huwebes. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Magtatagal na lang hanggang sa Huwebes, May 21, ang implementasyon ng Land-Based Service Contracting Program o LBSCP ayon niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa LTFRB, pagsapit ng May 22 ay ihihinto na ang lahat ng aktibidad kaugnay ng programa, kabila ang QR code scanning at ang pagbibigay ng 20% discount. Dahil dito, iniikayat ng LTFRB ang lahat ng onboarded operators, drivers at mga benepisyaryo na sumunod sa direktiba para sa maayos na pagtatapos ng implementasyon ng programa. Sa ilalim ng SCP ay naglaan ng gobyerno ng nasa 800 milyon para sa higit 800 ruta ng road-based land transport sa buong bansa kung saan babayaran ang mga bus driver at operator na 100 kada kilometro, 40 pesos naman kada kilometro sa mga modern jeepney at 30 pesos kada kilometro sa traditional na jeep hanggang makaabot ng 100 kilometro kada araw. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na kahit na bahagyang bumaba ang supply ng langis sa bansa ay hindi ito nakaaalarma sa sektor ng enerhiya. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na base sa pinakahuling inventaryo, bumaba pa ang supply ng langis sa bansa. Ito ay matapos maitala sa inventaryo na inaasahang tatagal na lamang ng humigit 46 na araw ang gasolina, lampas 45 araw sa diesel, nasa 152 araw sa kerosene, halos 60 araw sa jet fuel, 50 araw sa fuel oil at 30 araw sa LPG. Siniguro naman ni Garin na hindi pa ito dapat pangambahan lalo na't patuloy anya ang pag-aangkat ng langis ng Pilipinas mula sa iba't ibang mga bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Gaya po ng nabanggit natin kanina, ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, si DSWD spokesperson Irene Dumlao. Asek Irene, magandang tanghali po. Hi, magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Apo. Asek Irene, kamustahin lang po namin yung cash assistance ng DSWD po para sa transport network at delivery drivers na ilan pong tsaka yung mga rider po na nabigyan na po ng cash assistance ng ahensya. Well, nagpapatuloy po ang pamamahagi ng cash relief assistance sa mga tsuper alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang tulong po natin o bigyang tulungan natin ang ating pong mga drivers, sila kasi mga most vulnerable at pinaka-apektado nito nga pong nagpapatuloy na energy emergency. And gaya nga po ng nabanggit ko,
nagpapatuloy ang pamamahagi ng cash relief assistance na nagkakahalaga ng 5,000 pesos para sa ating po mga tsuper. And batay nga po sa aming pinakahuling ulat, as of yesterday, nasa mahigit 1.4 million na drivers na po ang nabigyan natin ng cash relief assistance. And sa katunayan nga po, nasa mahigit 7.3 billion pesos na po ang nailabas ng Department of Social Welfare and Development. And as we speak, meron pong ongoing payouts dyan po sa Taguig para sa mga Lalamove drivers at gayon din naman po sa UP, dito po sa may UP para dun sa mga joyride drivers. And sa iba't ibang bahagi rin naman po ng ating bansa, ongoing yung distribution ng cash relief assistance sa mga jeepney drivers. Opo. So ito, inaasahan natin na magpatuloy hanggang matapos ang buwan ng Mayo. And of course, ang layunin naman kasi talaga natin matiyak na wala pong maiiwanan sa ating pong mga tsuper. Opo. Yung nabanggit niyo pong numero kanina na 1.4 million, sa kabuuan na po dito sa kabuuan na po ito sa buong Pilipinas po, no? That's correct. Yan po ay nationwide data. Kino-cover po niya ang mga TNVS drivers, Opo. MC taxi drivers, service delivery riders, gayon din po ang mga jeepney drivers at ang mga tricycle drivers. Asek, dagdag ko na rin po dyan. Bali po dito sa mga pinamamahagi nating cash assistance, ito po ba, sa bayan po ba yung pagbibigay din po natin ng special payouts? Yung mga hindi pa napasama sa listahan noon, tsaka yung mga bibigyan pa lamang talaga totally ng cash assistance po na ito? That's correct. Bahagi po ng nagpapatuloy na payout activities natin ay yung pong tulong para doon sa mga unpaid drivers, lalong-lalo na sa National Capital Region. Sila po yung mga hindi nakatanggap ng kanila pong cash relief assistance in the previous payouts at sila rin po yung napasama doon sa listahan na isinumite sa atin ng mga transport network companies. Kung matatandaan kasi, 2 weeks ago, nagkaroon tayo ng activity o ng exercise with the transport network companies. We asked them or requested them na isumite sa DSWD yung kanila pong mga listahan ng mga drivers, yung pong mga onboard sa kanila pong mga system. Nang sa gayon, sila po ay sumailalim doon sa data cleansing procedures natin, nagkaroon ng deduplication para matiyak na malinis yung mga listahan na magiging basis sa pamamahagi nga po ng tulong pinansyal na ito. At yan nga yung ating naisagawa, and for the past week and for the succeeding weeks, yung pong basehan natin na sa pamamahagi ng tulong ay ito nga pong na-generate natin na clean list in coordination with the transport network companies. Gayun din po, we requested assistance from the transport network companies for logistical requirements. Nang sa gayon, tulungan kami sa pag-inform sa kanila pong mga drivers and also tulungan din kami sa pag-identify ng mga payout venues para matiyak na maayos, orderly, and systematic yung pamamahagi natin ng tulong. Yan, since nabanggit nyo rin po yan, Asek, sa ngayon po ba may mga nararanasan po ba tayong challenges o hamon po sa pamamahagi ng nasabing cash assistance po? Well, so far wala tayong napapalitaan na ng mga karagdagang mga issues hinggil nga sa nagpapatuloy na distribution ng cash relief assistance. Meron mangilan-ngilan yung nagsasabi na hindi sila nakakarating dun sa mga payout venues sapagkat may mga trabaho sila o may mga ibang commitments. At yan ay pag-uusapan din natin kung paano i-arrange, kung paano rin nila matatanggap yung kanilang cash relief assistance. Other than that, wala tayong nakita ng mga major disruptions doon sa pamamahagi natin ng tulong. Opo. Asik, parang nakita ko rin po sa mga photo po ng DSWD na may bago tayong mode of payment po doon sa mga tumatanggap po ng cash assistance. Ano po yung mga yun? Well, of course, bahagi ng ating pag-digitalize at paggamit ng mga digital systems for better and improved service delivery. We're working with with FSPs, financial service providers, para ma-adapt natin yung paggamit ng electronic or digital wallets para nga sa pamamahagi ng tulong pinansyal. This is currently being worked on. And sa ibang namang mga programs, gumagamit na tayo niyan. Halimbawa, for the 4-piece program, aside from the cash cards, gumagamit na rin tayo nung GCash o PayMaya as additional modality
for the distribution of their conditional cash grants. Yan no, again sabi ko bahagi ito ng isasagawa natin na digitalization for an improved service delivery. Opo. Bukod po dyan sa mga e-wallet o mga platform na po na yan na sa makikita natin online, patuloy din po yung pamamahagi natin, yung traditional na pamamahagi natin, which is yung mismong yung iaabot talaga mismo ng mga tauhan po ng DSWD po dun sa mga driver at rider po. That's correct. Para dito sa pamamahagi ng cash relief assistance, gisasagawa pa rin natin ang manual payouts kasi napakahalaga na maging physically present yung pong mga tsuper nang sa gayon ma-verify natin, ma-validate that sila nga po yung tumatanggap ng tulong sa pamamagitan din ng pagprepresenta nila ng kanila pong valid driver's license, na-affirm natin na yung pong nakalista doon sa payroll ay sila po. And ito ay ginagawa natin bilang bahagi rin ng ating pong verification process. Kasi wala tayong master list, di ba, of drivers. So the only way to verify if they are indeed drivers is when they arrive at the payout venues and they present their valid driver's license. Apo. Since nabanggit nyo rin po, ASEC, yung listahan po mismo nitong mga tatanggap po ng cash assistance, kamusta na po yung listahan na to? Malinis na po ba? Since nung mga nakaraang linggo, napabalita po na may mga problema po dyan dahil may nauulit yung pangalan mismo dun sa mga listahan ng tatanggap. Yung iba naman po, wala dun sa listahan. Maayos na po ba ito? That's correct. That's the reason why we had the activity 2 weeks ago. Kasi nga nagkaroon tayo ng data cleansing. We requested all TNCs to submit their list of drivers. Yan po ay sumailalim sa deduplication process para again matiyak na wala pong madodoble sa mga pangalan ng mga drivers. Maayos din yung mga pangalan. Mag-reconcile siya doon sa mga driver's license ng ating po mga drivers. So again, yan po yung isinaayos natin, and for the past week and ito nga mga succeeding weeks, ang basehan na nga po natin ay yung clean list that was generated from that activity. Okay po. ASEC, sa ngayon po ba may tinatarget po tayong petsa para po sa tuluyang pagkakakumpleto po ng pagbibigay po ng cash assistance? Gaya rin ng nabanggit ko, inaasahan natin na matapos lahat ng payout activities nitong buwan po ng Mayo. ASEC, ito pangalawa po sa huli nating katanungan po sa inyo. May inaasahan po ba tayong second wave po ng pamamahagi sa mga tsuper po sa buong bansa? Sa kasalukuyan, nakafocus po tayo sa pagtatapos nitong payout o ng distribution natin ng cash relief assistance. Nakaantabay naman po ang ating pamahalaan kung kinakailangan pa na mag-provide tayo ng karagdagang social protection measures para sa mga kababayan po natin. Again, our focus is to complete and finish all the remaining payout activities for the distribution of the cash relief assistance. Apo. ASEC, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, particular po dito po sa mga driver, rider na tumatanggap po ng cash assistance at tatanggap pa lang po nitong mga ayudang ito. Well, bahagi po ng commitment ng DSWD na tiyakin walang driver ang maiiwanan, kung kaya nga po puspusan ang ating isinasagawa na distribution ng cash relief assistance para sa ating pong mga tsuper. Paalala lamang po sa ating mga kababayan, tamang tulong sa tamang impormasyon. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga mensahe na nakakarating po o pinapadala sa atin. Mag-verify po tayo gamit po ang official communication platforms ng ating pamahalaan, particularly ng DSWD. Gayun din po, we call on the drivers na tiyakin po na tama yung mga impormasyon na ipapadala po sa inyo pertaining to the payout venues, pertaining to your schedule of payout, nang sa gayon ay doon po kayo magtungo sa mga designated payout dates and schedules or venues. Again, we're fully committed to completing the payout for our drivers, and asahan nyo po na patuloy ang DSWD sa maagap at mapagkalingang serbisyo. Maraming salamat po, ASEC Irene, sa napahiram nyo pong oras sa amin ngayong araw. At yan po ang ating panayam kay ASEC Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, epektibo na ngayong araw ang ipinatutupad na oil price adjustment ng Department of Energy o DOE. Sa isinagawang pulong balitaan, inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin ang piso at 21 sentimos na dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos at 82 sentimos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Rollback naman na 2 pesos at 21 sentimos sa kada litro ng kerosene. Patuloy pa rin ang isinasagawang monitoring ng Energy Department sa galaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado upang matiyak na maibigay sa consumer ang patas na fuel pricing. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Energy o DOE na patatagin ang kondisyon ng power grid at protektahan ang mga consumer mula sa pagkawala ng kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, agad namang tumugon ang DOE sa direktiba ng Pangulo at inutusan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ayusin ang transmission lines matapos ang sunod-sunod na brownout sa ilang lugar. Inatasan din ang NGCP na magbigay ng full technical at incident reporting para tiyakin ang pananagutan at ligtas na pagbabalik ng kapasidad ng power grid. The DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Ilijan 500 kV and Dasmariñas Ilijan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinalalakas pa ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng palay. Makaraang bumaba ang presyo ng pagbili ng mga trader noong Abril. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mula Abril hanggang unang linggo ng Mayo ay nakabili na ang ahensya ng 11,301 metric tons ng palay. Mas agresibo ito kumpara sa procured volume sa pool noong Enero kung saan nasa 4.2% lamang ng 313,315 metric tons na target ang nakuha sa nasabing panahon. Sa pool nitong Mayo 7, nasa 6.75 million na sako o 337,618 metric tons ang rice inventory ng ahensya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sa kabila ng maingay na issue sa politika sa Senado, sumalang na sa pagdinig ng Committee on Ways and Means ang reklamo ng publiko sa mataas na singil ng kuryente at ang kaliwat ng brownout sa bansa dahil sa yellow at red alert sa power grid ng Luzon at Visayas. Ayon kay Senadora Pia Cayetano na tumatayong chairperson ng komite, bukod sa mga ulat na may mga nalugi sa mga negosyo ay mayroon pang umanong mga nasawi dahil sa sunod-sunod na brownout sa mga probinsya, kaya dapat mabusisi ang sanhi ng pagnipis ng supply ng kuryente. Sa panig naman ni Senador Rodante Marcoleta na dumalo rin sa pagdinig, nais nitong silipin ang pinapataw na buwis ng electric companies at ang questionableng system loss na nakalagay sa electricity bill ng mga consumer. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga mainit na balita sa Senado, opisyal nang nag-convene o nagtipon ang Senado bilang impeachment court matapos maipresenta sa plenaryo ang isinumite ng Kamara na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal na ring nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court, saka ito sinundan ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. 23 senador lamang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil sa pagiging absent ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Matapos nito ay sinabi ni Cayetano na padadalhan na ng writ of summons si VP Sara. Padadalhan ng impeachment court si Duterte ng kopya ng Articles of Impeachment at bibigyan siya ng 10 calendar days para sumagot at aatasan din itong humarap sa impeachment court upon notice. Kapag nakatugon na ang kampo ng Vice Presidente ay bibigyan naman ang prosekusyon ng 5 calendar days para tumugon. Papayagan ng impeachment court ang magkabilang panig na ipadala ang kanilang pleadings, annexes at motions ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Maikakalendaryo pa lamang ang pre-trial oras na maihain ang huling pleading sa korte at oras na matapos ang pre-trial ay saka pa lamang sisimulan ang mismong trial o paglilitis sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng sa buwan pa ng Hunyo magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, kinakailangan pa nilang hintayin ang 10 araw na palugit para makasagot si VP Sara sa ipinadalang writ of summons sa kanya at may 5 araw para naman makasagot sa prosekusyon. Matapos nito ay magkakaroon pa ng pre-trial, kaya kung tutuusin ay posibleng sa Hunyo pa magsisimula ang mismong trial at tataon ito sa session break ng Senado. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Senate President na hindi nila pababayaan ang trabaho sa Senado at handa silang araw-arawin ang impeachment proceedings kahit nakabreak ang mataas na kapulungan. Medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung naka-roll na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami. Ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin sa impeachment, nagpasalamat sa Senado si House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa matagumpay na pag-convene ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Ridon, handa ang House Prosecution Team na tumalima sa lahat ng utos, direktiba at proseso ng impeachment court upang maipresenta na ang mga ebidensya para sa pag-arangkada ng impeachment trial. Nagpapasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magkakomply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas ng Senate Impeachment Court at handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin pong impeachment court. The House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Formal nang nahalal ang chair ng ilang mga komite sa Senado sa ilalim ng bagong pamunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano.
Si Senador Pia Cayetano napanatili ang pagiging chair ng Committee on Ways and Means at Energy Committee at itinalaga rin bilang bagong chair ng Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Itinalaga naman si Senador Joel Villanueva bilang chair ng Committee on Higher Technical and Vocational Education. Nahalal naman si Senador Jinggoy Estrada bilang chair ng Committee on Games and Amusement at Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Hawakan naman ni Senador Rodante Marcoleta bilang chair ang Committee on Public Services. Napanatili naman ni Senadora Loren Legarda ang chairship sa Committee on Culture and Arts at nadagdag naman sa kanya ang Committee on Basic Education. Retained ang committee chairship ni Senador Bongo sa Sportscom habang bagong hawak nito ang Committee on Health and Demography. Napanatili rin ni Senador Robin Hood Padilla ang committee chairship niya sa Committee on Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Formal nang inihayag ni na Senador Juan Miguel Zubiri at Senador JV Ejercito na umanib sila sa Senate Minority Bloc. Dahil dito ay pumalo na sa 11 ang miyembro ng minorya. Ayon kay Zubiri, nagdesisyon siyang mapabilang sa Minority Bloc matapos ang nangyaring shootout sa Senado noong nakaraang linggo. Sinabi ng senador na napaisip siya sa nangyari at tumindig para maibalik ang dignidad ng Senado. It's about time that we make a stand na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado. For the first time in the history na nagkaputukan dito, Diyos ko po, at nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. So, we made a decision. I made a decision on my own, with my family, that things have to change. Ng pahayag ni Senador Juan Miguel Zubiri. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nilinaw ni dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na walang kinalaman ang kanyang pagbibitiw sa pwesto mula sa nangyaring gulo sa Senado noong nakaraang linggo. Git ni Mendoza, Martes pa lamang ng nakaraang linggo nang magsumite siya ng resignation kay Senate President Alan Peter Cayetano isang araw matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Dahil dito, hindi niya ito maikokonekta sa gulo na nangyari noong Miyerkules. Nang tinanong naman si Mendoza kung anong plano niya matapos magbitiw sa pwesto, sagot lamang niya ay mag-relax. Kasabay nito, nagpasalamat din si Mendoza sa liderato ng Senado mula sa naibigay na pagtitiwala sa kanya bilang Senate Secretary. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Muling nanawagan si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kay Senador Bato de la Rosa na harapin na lamang ang kaso nito. Ani Matibag, alam naman ni Senador Bato ang mga implikasyon ng pag-iwas sa batas, lalo't isa rin naman itong dating law enforcer. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng NBI ang kinaroroonan ni de la Rosa dahil may nakabinbin pa ring warrant of arrest laban sa senador mula sa International Criminal Court o ICC. Galing siya sa law enforcement, I think, at may mga history na naman ng mga senador, naging kailangan managot sa batas, sumarap sa korte. Siguro it's better na harapin niya yung warrant niya, mag-submit siya, harapin niya yung kanyang pananagutan sa batas. That's the only way to make it, yung sinasabi na nasira yung Senado, that's the only way also para yung tao rin bumalik din yung magandang pagtingin sa Senado. Si NBI Director Melvin Matibag. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng plunder case si Senador Jinggoy Estrada at iba pang opisyal kaugnay ng umano'y anomalya sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, kabilang si Estrada sa mga primary respondent na nakasaad sa resolusyon ng DOJ. Kasama rin sa listahan ng DOJ si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan. Tumanggi namang magkomento si Estrada tungkol sa plunder case. Matatandaang bukod kay Estrada, nauna na ring inihayag ng Ombudsman ang kasong inihahanda laban kay Senator Chis Escudero at dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. The allegations claim that multiple high-ranking public officials and private individuals conspired to maneuver allocations, rig public bidding processes, and siphon government funds stemming from a major national infrastructure budget systems, specifically involving the National Expenditure Program, the Bicameral Conference Committee, the House General Appropriations Bill, and the General Appropriations Act for fiscal year 2025. Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangwakal sa ating mga pangunahing balita, nanindigan ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang digmaang kasasangkutan ng Taiwan. Batid ng Pangulong Marcos na anumang tensyon ay makakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa o kabuuan ng Luzon. Sa roundtable discussion kasama ang Japanese at local media, sinabi ng Pangulo na nakikibahagi lamang ang Pilipinas sa pandaigdigang pagkilos para maisulong ang kapayapaan. Hindi anya nakikialam ang Pilipinas sa anumang aksyong militar laban sa alinmang bansa. Ayon sa Pangulo, ito ang posisyon ng Pilipinas at Japan sa issue ng tensyon sa Taiwan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind
ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say AHA. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. AHA. Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. #panatag ang mayala. Maging panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, dakuha naman po natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, 25 trainees nagtapos sa Early Childhood Care and Development Services ng TESDA. Mula RP Lawag, narito ang ulat ni Rani Dorilag. Baligi iti paragsanay dagiti 25 nga daycare workers iti baben iti Training for Work Scholarship Program wenno TWSP iti Technical Education and Skills Development Authority iti Iliti Sarat. Nagturpos dagiti 24 nga daycare workers a residente iti Iliti Sarat ken maysa nga residente iti siyudad ti Lawag ti Early Childhood Care and Development Services NC3. Indawlan ni Miss Abigail Siano nang ibagi ken iti TESDA Provincial Director Sharon Estigoy iti culminating program iti Barangay 4 San Francisco Sarat Ilocos Norte. Second kanisiano, nakasaganan nagiti nagturpos iti nasao nga kurso mangipaay iti napinpintas pay nga sursuro kadagiti tubing ken iti pamilyada kadagiti komunidad a pagtrabahuan dagitoy. Inayo na ababen iti TESDA ken dagiti local partners ket mapasinggedan the accessible ken impactful technical vocational education para kadagiti mangmangged iti komunidad. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Rani. Samantala mula Lawag, baling naman tayo sa La Union. Lungsod ng San Fernando sa probinsya ng La Union, palalakasin ang koordinasyon sa sistema ng hustisya mula sa paglulunsad ng Justice Zone. Para sa kabuang balita, narito si Albert Kawile ng RP Agoo. Manamnama ang mangitunda iti panakaparangay ti koordinasyon dagiti ahensya ti gobyerno ken naparpartak a panakaidanon ti hustisya iti publiko. Ti panakayuswat ti City of San Fernando Justice Zone inton Mayo 21 ijay Oreo Hotel dito'y probinsya ti La Union. Iti sidong ti programa Justice Zone, mapatibker ti relasyon dagiti institusyon iti sistema ti hustisya kriminal tapno mapasaya ti panakataming ti kaso ken mapapartak ti panakarisot dagiti legal abanag. Sigon iti Justice Sector Coordinating Council wenno GSCC, masapol ang maragpat ti maysa syudad ti di kumurang nga upat a pulo a reforma ken mekanismo iti panagtitinulong tapno maibilang a Justice Zone. May basar iti panaganalisar ti GSCC Technical Working Group on Processes and Capacity Building. Nagunod ti syudad ti San Fernando ti 80 ket 7 kadagiti 8 a paset ti Justice Zone. Pammanekneg iti kinasagana na ang mga ipatungpal kadagiti reforma iti sektor ti hustisya. Daytoy a programa ket manamnama nga dadapay amang papigsa iti serbisyo ken panakagunod dagiti umili iti nasigo ken agtutunos a sistema ti hustisya. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Albert. Samantala mula La Union, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Kamara inaprobahan ang pagtatatag ng College of Medicine sa Eastern Samar State University o ESSU. Ang kabuang ulat hatid ni Pen Pomida ng RP Borongan.
Ginaprubahan han House of Representatives sa ikatulungan katapusan nga pagbasa ang baludnon para han pagtukod hin state-run College of Medicine ka Eastern Samar State University ESO Main Campus, Borongan City. Sumalakan House Minority Leader og 4-piece party list Representative Congressman Marcelino Libanan. Dako ini nga pitad para maparig-on ang medical education ngan healthcare services ka Eastern Visayas. Nagsiring Libanan na ginalauman liwat ang pagtukod han siyahan nga teaching hospital ka Eastern Samar, kaupod han plano nga College of Medicine. Pulong pa niya, magsiserbi ini nga training ground han mga medical student, resident doctor nursing at midwifery students, samtang naghahatag liwat hin serbisyo panlawas sa mga tao. Nakasurat ta House Bill number 8626 nga ang ESO mag-o-offer hin Doctor of Medicine program nga may integrated liberal arts nga medicine curriculum. Ang balaod nun, ginpanagbalayan ni Congressman Libanan ngan Congressman Christopher Shin Gonzales, Hanlon District han Eastern Samar. Yana may haros 25,000 nga estudyante ang ESO, ngan may danahin ni College of Nursing and Allied Sciences, nga kilala tungod han maupay nga performance, ha licensure examinations. Tikang Dida Syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Pen mula Eastern Samar, lipat naman tayo sa Leyte. Mga mag-aaral ng Southern Leyte State University kampiyon sa Fishcore Exhibit Art Competition. Si Roel Bugnos ng RP Sogod sa detalye. Gibida sa mga batanong estudyante gikan sa Southern Leyte State University kun SLSU ang ilang kahanas sa pagmugna og mga obra gikan sa mga basura o recyclable nga mga materyales ato sa gipaygaan nga Fishcore Exhibit Art Competition sa Tacloban City kaniadto nga Mayo 13 tuig 2026. Ang maong kompetisyon nga gidumala sa FMA Coordinating Unit 8 nagtinguha sa pagpataas sa kahibalo sa katawhan mahitungod sa pagpreserba sa kadagatan ug ang kamaynungdanon sa food security pinagi sa art. Nahimong garbo sa SLSU Buntok Campus Sir Recas sa Avedra, usa ka estudyante sa BS Fisheries, human siya gideklara nga grand winner atol sa iyang artwork nga naguluhan og kinaiyahan sa kadagatan. Gipakita sa iyang obra kung giunsa pagbuhi sa kadagatan ang lokal nga ekonomiya ug kung giunsa niini pagpaligo ng komunidad taliwala sa kalisdanan. Isip mananaog, makadawat si Saavedra og premyo nga 15,000 pesos og siya ang morepresenta sa tibok Eastern Visayas alang sa National Level Fishcore Exhibit Competition. Gawas kang Saavedra, nasakmit usab sa uban pang mga estudyante gikan sa SLSU ang uban pang dagkong ganti di nakuha ni Jocelyn Salva gikan sa SLSU Tomas Opos ang ikaduhang dapit, samtang si Diana Salva gikan sa SLSU Buntok o nakakuha usab sa ikatulunga pwesto. Sila nakadawat og premyo nga 10,000 pesos og 5,000 pesos matag usa uban sa sertipiko ug bagila. Ang mga entries gisusi sa mga hurado gikan sa sektor sa mananagat og mga lokal nga artist base sa pagkamamugnaon, orihinalidad o kalambigitan sa pag-atiman sa marine resources o kalikupan. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Roel. Samantala mula Leyte, kambyo naman tayo sa Mindanao. Love for All Medical Mission nagtapos sa Barangay Baikingon sa Cagayan de Oro City. Ang kabuang ulat hatid ni Ryan Carbon ng RPCDO. Gihimo na bag-uhay lamang sa Barangay Baikingon, Dakbayan sa Cagayan de Oro ang last stop sa medical mission sa Love for All. Ang misyon usa ka inisyatiba ni First Lady Lisa Araneta Marcos nga naghatag og libreng mga tambal, konsultasyon, laboratory services, ingon man X-ray, ECG, ultrasound o guban pang serbisyo sa pag-atiman sa panglawas. Nagpasalamat sa mga organizer si Barangay Kapitan Joe Gumapak alang sa inisyatiba nga gipahigayon uban sa mga national agencies o sa City Hall. Ang unang ginang gitakdang motambong sa closing ceremonies sa maong programa uban sa mga representante sa mga national agencies, mga opisyal sa City Hall o sa mga benepisyaryo. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ryan. Mula Cagayan de Oro, lipat naman tayo sa Zamboanga. Stakeholders Agri-Investment Forum, idinaos ng Department of Agriculture Mindanao Inclusive Agriculture Program RPCO9 tungo sa pag-unlad ng indigenous people communities sa rehiyon. Si Justin Bulano ng RP Zamboanga sa detalye. Yakundusi ang Department of Agriculture Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o DA-MIADP Regional Project Coordination Office 9 kung ang Stakeholders Agri-Investment Forum para na inklusibo progreso dahil mga indigenous cultural communities e indigenous peoples na rehiyon. Yaman hunto-hunto na aktibidad el mga stakeholders e diferente mga ahensya del gobyerno para ase mas fuerte el kolaborasyon e suporta para na mga agri-fishery inisyatiba na Zamboanga Peninsula. Objeto del mencionado forum aseguramente el mga agri-fishery initiativa para na mga ICCs e IPs, el mga principal beneficiario del MIADP por medio na di ilang mga indigenous peoples organizations o IPOs. Ya serví como plataforma también el forum para discutir el mga oportunidad para na investment, mga inisiativa para na trabajo e inklusibo progreso del ekonomiya para na mga lokal komunidad. Desde ang siyudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Justin mula sa Zamboanga. Kawing naman tayo sa Lanao del Norte. Programa para sa coastal ecosystems, mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Norte. Si Alvin Bashir ng RP Iligan sa detalye. Nagkadaiyang materialis alang sa fish sanctuaries ang ipang-apod-apod sa Barangay Lapinig sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte. Katuyuan sa maong pag-apod-apod mawang pagpalikon pa o pagpalapad sa pagpadalipod o pagsuporta sa pagmintinar sa malungtarong ekosistema sa kabaybayunan sa probinsya. Anasamkit nga distribution kabahin sa programa Fish Sanctuary Rehabilitation Program in support of biodiversity, conservation, and sustainable ecosystem management. Gipangunahan kini sa Provincial Agriculture Office nga gipondohan sa 20% development fund sa probinsya. Nagkadaiyang importanteng materyales alang sa sektor sa pangisda ang gidistribute sa nasamkit nga buhatan ato sa gipahigayong turnover ceremony alang sa rehabilitation sa mga coastal area sa lungsod sa Kapatagan. Naghatag usab sila og orientation sa pagpareserba sa biodiversity ug malungtarong pagdumala sa ekosistema alang sa mga partisipante nga miapil sa kalihukan. Naghatag kini og kahibalo sa saktong proseso sa pagmintina sa ecosystem sa mga baybayon sa probinsya. Kini nga inisyatiba usa ka dakong lakang sa probinsya sa tinguha nga mapanalipdan ang kinaiyahan ilabi na ang mga marine sanctuary sa probinsya pinaagi sa rehabilitation sa mga komunidad sa kabaybayunan ilabi na sa mga komunidad nga ang panginabuhi mauwang pangpangisda. Mula sa Iligan City, ako si Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan na Ang Pilipinas Ngayon. Pakalipas lamang po ang ilang paalala. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga.
At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng 3 buwan ang non-performing loan o NPL ratio ng mga bangko sa Pilipinas na nasa 3.29% noong Marso. Yan ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ito ay mas mababa kumpara sa 3.33% noong Pebrero at bahagyang mas mababa rin sa 3.30% na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Huli itong nakapagtala ng mas mababang antas noong Disyembre 2025 sa 3.07%. Sa kabila nito, tumaas ang kabuang halaga ng mga pautang o SARD loans sa 568.55 billion pesos mula sa 553.68 billion pesos noong Pebrero at higit na mataas kumpara sa 516.12 billion pesos noong nakaraang taon. Lumobo rin ang past due loans sa 736.18 billion pesos, bagamat bahagyang bumaba ang bahagi nito sa kabuuang pautang sa 4.26%. Samantala, umakyat sa 338.39 billion pesos ang restructured loans, ngunit mas mababa ang porsyento nito sa kabuuang loan portfolio. Nadagdagan din ang loan loss reserves ng mga bangko sa 519.46 billion pesos, bagamat mas mababa ang katumbas nitong porsyento kumpara noong nakaraang taon. Gayunpaman, bumaba ang NPL coverage ratio na sukatan ng pondo laban sa posibleng pagkalugi sa 91.37% mula sa mahigit 95% noong taong 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, sumirit naman ng 70.8% ang subsidiya ng pamahalaan sa government-owned and controlled corporations o GOCCs nitong Marso kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Ito ay ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Umabot sa 18.15 billion pesos ang kabuuang budgetary support, mas mataas kaysa sa 10.63 billion pesos noong Marso ng taong 2025 at lampas pa sa naitalang halaga noong Pebrero na tumaas ng mahigit 240%. Ibinibigay ang mga subsidiya upang matustusan ang operasyon ng mga GOCC na kulang kinikita para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nanguna sa tumanggap ng pondo ang National Irrigation Administration o NIA na may 4.06 billion pesos, kasunod ang National Electrification Administration, Salm Corporation at Bases Conversion and Development Authority.
Ilan pang ahensya tulad ng Philippine Fisheries Development Authority at National Food Authority ay nakakuha rin ng mahigit 1 bilyong piso. Samantala, may iba't ibang halaga ring ipinamahagi sa iba pang GOCC kabilang ang mga nasa sektor ng transportasyon, agrikultura, kalusugan at kultura. Sa kabuuan, umabot na sa 26.84 billion pesos ang subsidiya sa GOCCs sa unang 3 buwan ng taon kung saan nananatiling pinakamalaking benepisyaryo ang NIA. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa unang bahagi ng Mayo 2026. Sa datos mula Mayo 1 hanggang Mayo 5, nasa 58 pesos and 33 centavos kada kilo ang average retail price ng well-milled rice, mas mababa kumpara sa mga naitalang presyo noong kalagitnaan at unang bahagi ng Abril. Gayunpaman, nananatili itong mas mataas kung ihahambing sa presyo ng bigas noong Mayo ng taong 2025. Samantala, bumaba rin ang presyo ng itlog ng manok sa 9 pesos and 24 centavos kada piraso mula sa mahigit 9 pesos and 30 centavos noong Abril at mas mababa rin kumpara sa presyo nito noong nakaraang taon. Sa kabila nito, tumaas naman ang presyo ng galunggong sa 238 pesos and 78 centavos kada kilo kumpara sa mga nakaraang buwan at noong 2025, bagamat mas mababa ito kaysa sa presyo nito noong unang bahagi ng Abril. Sa hari naman ng gulay, bumaba ang presyo ng pulang sibuyas sa 141 pesos and 72 centavos kada kilo, mas mababa kumpara sa presyo nito noong Abril at maging noong parehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabuuan, nagpapakita ang ulat ng halo-halong galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa unang bahagi ng buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tinatayang aabot sa 141 billion pesos ang nawalang kita ng pamahalaan dahil sa iligal na kalakalan ng tabako sa Pilipinas mula noong 2024 hanggang 2025 ayon sa isang bagong pag-aaral. Batay sa ulat ng EU-ASEAN Business Council at Euromonitor International, lumalabas na 86% ng mga e-vape na naibenta sa bansa ay iligal. Ipinapakita nito ang malalaking kakulangan sa pagbubuwis, regulasyon at pagpapatupad ng mga polisiya. Sa parehong panahon, tinatayong kumita ng 127 billion pesos ang mga illegal tobacco operator kabilang ang nasa 23 billion pesos mula sa bentahan ng illegal na vape. Napag-alaman din na ang Pilipinas ang may pinakamataas na bahagi ng illegal vape products sa Southeast Asia sa mga bansang legal ang vaping. Itinuturing na illegal ang mga e-vape na hindi nabayaran ng tamang buwis, hindi sumusunod sa regulasyon o ibinebenta sa kabila ng mga umiiral na restriksyon. Sa kabila nito, binigyang diin ng mga eksperto ang pangailangan ng malinaw at maayos na polisiya sa buwis upang maiwasan ang pagdami ng iligal na produkto sa merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 19 ng taong 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 73 centavos habang ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay 48 pesos and 30 centavos habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 8 centavos
centavos, habang 7 pesos and 88 centavos naman ang Hong Kong dollar. Samantala, ang British pound ay katumbas ng 82 pesos and 92 centavos, habang 71 pesos and 99 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay 44 pesos and 93 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay 16 pesos and 45 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ice cream. Masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng Red 40 at Yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anridao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Natalo si Filipina tennis star Alex Ayala sa isang matinding 3-set battle kay Ukrainian qualifier na si Alexandra Oleinikova 6-3, 5-7 at 3-6 sa first round ng Internationals de Strasbourg sa France. Maganda ang panimula ni Ayala, kontrolado ang ritmo at mahusay na binabasa ang kakaibang estilo ng kalaban. Nakuha niya ang unang set sa 6-3 matapos halos isang oras ng dikdikang palitan. Pero bumaliktad ang takbo ng laro sa second set. Kumapit si Oleinikova gamit ang halo-halong slices, moonballs at drop shots dahilan para maunahan si Ayala at maitabla ang laban 7-5. Sa deciding set, nagpakita pa rin ng matinding puso ang Pinay, sinagip ang mahabang rallies at umabot sa 3-2 lead. Pero sa huli, mas naging matatag ang Ukrainian at tinapos ang laban sa 6-3. Aabante si Oleinikova sa susunod na round kontra kina Katerina Siniakova o Marie Boskova. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpatuloy ang pag-angat ng Filipino gymnastics sensation na si Carlos Yulo matapos niyang tulungan ang OAJLP Gymnastique na masungkit ang French Men's Artistic Gymnastics Championship title sa Top 12 final sa Amiens, France. Matikas ang naging kampanya ng koponan na dethrone nila ang reigning champions na ASVG Valores sa isa sa pinaka-prestiyosong team events sa French gymnastics circuit. At sa gitna ng matinding kompetisyon, muling nagningning ang Pinoy World Champion. Nagposte si Yulo ng 15.050 sa floor exercise at 14.250 sa parallel bars. Dalawang marka na nagbigay ng malaking tulong sa OAJLP para makuha ang gintong medalya at ang korona. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Yulo ang kanyang kasiyahan at pagka-proud sa tagumpay ng koponan. Ang panibagong tagumpay na ito ay dagdag sa lumalawak na listahan ng mga international achievements ni Yulo na patuloy na nagpapakita ng world-class form habang papalapit ang mas malalaking kompetisyon sa kalendaryo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasiklab ang Jose Rizal University sa pagbubukas ng kampanya nito sa 19th PhilOil Eco Oil Preseason Cup matapos talunin ang Colegio de San Juan de Letran 80-70 sa PhilOil Eco Oil Center. Pinangunahan ng heavy bombers si Ivan Panapanaan na may 15 puntos at 12 rebounds habang nagpakilala agad ang newcomer na si Chris Hubilla na nagtala ng 10 puntos at 5 assists sa kanyang JRU debut. Ayon kay JRU head coach Nani Epondulan, magandang simula ang panalo ngunit marami pang kailangang ayusin. Malaking ambag din ang dating Mapua standout na si Lawrence Mangubat na may 13 puntos, 9 na rebounds at 4 na assist habang nagdagdag ng 11 puntos si Alan Lorenaria. Sa panig ng Letran, nanguna si Jimboy Estrada na may 18 puntos pero kinapos ang Knights lalo na't nahirapan si Jonathan Manalili na nagtala lamang ng 2 puntos sa loob ng 22 minutong paglalaro. Sa isa pang NCAA matchup, maganda ang simula ng College of St. Benilde na tinalo ang University of Perpetual Help 71-62.
Bumida si Allen Liwag para sa Blazers na may 11 puntos, 5 rebounds, 3 assists at 2 steals. Kumamada rin si Jomel Ancheta ng 13 puntos habang nagdagdag ng 8 si SJ Moore. Para sa Altas, nanguna si Angelo Jeslano na may 13 puntos at 4 na rebounds. Sa tanging UAAP bracket game, dinomina ng Far Eastern University ang Gilas Pilipinas Youth 83-58. Pinangunahan ng reigning UAAP Most Valuable Player, John Ray Pasaol, ang Tamaraws na may 13 puntos, 4 assists at 2 rebounds, habang nagambag ng 13 puntos, 6 na rebounds at 4 na assists si Kirby Mongcopa. Solido din ang laro ni na Jedrick Daa na may 11 puntos at Joric Bautista na nagtala ng 10 puntos, 6 na rebounds, 4 na assists at 3 steals, walang turnover. Para sa Gilas Youth, tanging si Lino Tubong Banwa ang umabot sa double figures na may 16 na puntos at 3 assists. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng mauwi sa trilogy ang sagupaan ni na Melvin El Gringo Jerusalem at South African boxer si Yakolwa Kuse matapos mabawi ni Kuse ang WBC minimum weight title sa kanilang rematch sa Johannesburg, South Africa. Kumpirmado mula sa kampo ni Jerusalem na kanilang i-invoke ang rematch clause. Tabla na ngayon ang kanilang rivalry sa 1-all. Noong Oktubre sa Maynila, tinalo ni Jerusalem si Kuse via unanimous decision para sa kanyang ikatlong matagumpay na title defense. Pero ngayong laban, bumawi ang 22 anyos na South African sa harap ng home crowd. Tinambakan si Jerusalem via unanimous decision 116-111, 116-111 at 115-112. Nakabawi man si Jerusalem ng knockdown sa 11th round, hindi ito naging sapat para maagaw muli ang momentum. Sa pagkatalo, naputol ang kanyang 5-fight win streak habang umangat si Kuse sa 10 wins, 3 losses, 1 draw na may 4 na knockouts. Ayon kay promoter JC Manangkil ng Sandman Promotions, malaking epekto ang sugat sa kaliwang kilay ni Jerusalem na nakuha sa clash of heads ng maaga sa laban. Sa ngayon, si Pedro Taduran na lamang ang natitirang active world champion ng Pilipinas bilang reigning IBF minimum weight king. Naniniwala naman si Manangkil na makakabalik si Jerusalem. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal nang dineklara ng Philippine Sports Commission o PSC ang Dagupan City bilang Regional Training Center o RTC ng Pangasinan para sa gymnastics at swimming, isang hakbang na naglalayong maghubog ng susunod na henerasyon ng world-class Filipino athletes. Pinangunahan ni na PSC Chairman Patrick Gregorio at Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang pagpirma sa Memorandum of Agreement kasama sina PSC Commissioners Walter Torres at Matthew Gaston, Schools Division Superintendent Marciano Soriano Jr. at Finella Sim ng Dagupan Youth Sports Development Commission. Ayon kay Gregorio, layunin ng PSC na dalhin ang world-class training diretso sa mga probinsya. Magpapadala pa rin ang PSC ng national team coaches sa Dagupan sa iba't ibang panahon upang gabayan ang local coaches at athletes upang siguruhin na world-class ang grassroots development. Sa pagpasok ng Dagupan sa listahan, nadagdagan ang network sa PSB-backed RTC sa bansa kabilang ang Bukidnon, Siargao, Zamboanga City, Kawayan, Isabela at Candon City at iba pa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo at nagbabalik na po si Erwin Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayong tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa Balitang Negosyo at Kalakalan na inihatid ni Steph Vicente, kay Leo Magpayo para sa Balitang Sport, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hero Lozero, Justin Osias at Anthony Pimentel. At sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.